isang lalaki ang namatay sa isang aksidente matapos mabangga ng nagmamadaling driver. Natuklasan niya na siya ay na-reincarnate sa ibang mundo hindi bilang isang mage, hindi rin isang slime, kundi bilang isang espada. Agad naman siyang naka-move on at naisip na kung siya ay nasa kwento ng isekai, ay maaaring may overpowered skills siya. Nalaman niya na siya ay isang uri ng espada na itinuturing bilang isang intelligent weapon, at may mga kakayahan gaya ng 6th level healing at telekinesis. Bigla naman dumating ang isang grupo ng mga goblin at sinusubukan siyang bunutin, habang ang isa naman ay dinuraan siya. Dahil dun ay nagalit ang espada, at ginamit ang kanyang telekinesis upang patayin ang lahat ng mga goblin, kung saan na-realize niya na kaya niyang mag-absorb ng skills mula sa mga napatay niyang mga kalaban. Habang natuklasan din niya na ang pagsira ng mga kristal sa loob ng mga nilalang tulad ng mga goblin, ay nagbibigay sa kanya ng bagong mga kakayahan. Ngunit dahil malungkot ang pag-iisa, ay nangako siya na magpapalakas bilang paghahanda sa pagkikita nila ng taong maghahawak sa kanya. Sa ibang dako, isang batang babae na may anyong pusa ang ginagamit bilang alipin, habang siya ay pinagmamalupitan ng kanyang amo. Siya ay nagnanais din na maging malakas, ngunit hindi niya alam kung paano ito makakamit. Nagpatuloy ang bida sa pagpatay sa mga bagong halimaw at nakakakuha ng mga karagdagang kakayahan tulad ng mana drain. Pumunta din siya sa lungga ng mga goblin at pinagpapaslang ang bawat isa sa kanila, kasama na ang hari ng mga ito at ang kanilang salamangkero. Hindi lamang lumalakas ang kanyang kasanayan sa paggamit ng espada, kundi nakuha rin niya ang matagal nang ninanais na abilidad na fire magic. Samantala, dahil sa pagmamalupit ng kanyang amo ay hindi na napigilan lumaban ng babae, ngunit kinuryente lamang siya dahil sa metal collar sa kanyang leeg, na pumipigil sa kanyang gawin ito. Patuloy pa din sa pagpatay ang bida sa malalakas na mga halimaw tulad ng isang dragon, at natutunan niya ang regeneration skill. Kaya naglakas loob na siyang kalabanin ang boss ng Area 5, ang Glutton Slime King. Ngunit medyo nahirapan siyang kalabanin ang halimaw dahil sa malaasido nitong mga pag-atake. Kaya gumamit siya ng isang skill upang matagpuan ang kristal nito sa loob, habang direkta niya itong pinunterya upang hindi na makalaban ang halimaw at matagumpay niya itong matalo. Dahil doon ay tumaas ang kanyang level at natutunan niya ang instant regeneration at ang dimensional pocket, na parang kay Mukoda. Hindi niya rin pinalagpas ang tatlong boss ng mga direksyon, ang Doppel Snake sa silangan, ang boss ng hilaga ang Blast Tortoise, at ang Tyrant Saber Tiger ng kanluran. Subalit ang mga ito ay madali lamang din niyang natalo gamit ang kanyang iba't ibang uri ng kakayahan at sa kanyang one-hit KO na atake. Matapos talunin ang lahat ng boss sa Area 5 ay lumapag siya sa isang nalantang kagubatan upang maghanap pa ng halimaw. Subalit nang wala siyang makita ay hindi na siya makaalis, dahil kahit anong kakayahan ang gamitin niya ay sinisipsip ng lupa. Na-realize niya na ang lupa ay sinisipsip pala ang kanyang mana, kaya't naiintindihan na niya ngayon kung bakit walang halimaw sa paligid. Lumipas na ang isang buwan at wala pa din ni isang tao o halimaw ang dumating upang bunutin siya at palayain. Kaya't taimtim na lamang siyang humiling na sana may taong dumating upang bunutin siya. Sa sandaling iyon, ang caravan na sinasakyan ng batang alipin ay inatake ng isang kambal-ulo na oso. Pinatay nito ang ilang alipin kasama na ang kalbong ulupong na isa sa kanilang amo at ang metal collar nila sa leeg ay nawalan ng kontrol. Nang sumugod ang halimaw ay nagsitakbuhan ang mga tao habang ang batang babae ay sinubukan lumaban, ngunit tumilapon lamang siya. Dahil nais lumaban ng batang babae ay bigla niyang nakita ang kinaroroonan ng espada, at gamit naman ang telepathy ay inutusan ng bida ang batang babae na gamitin siya at sinabing bibigyan niya ito ng kapangyarihan. Nagawang mabunot ng batang babae ang espada mula sa lupa sa tamang oras, at ibinahagi ng bida ang kanyang skills at sword art sa batang babae upang matalo nito ang halimaw. Nang sumugod ang batang babae ay nagulat siya sa kanyang mga kinikilos, at pakiramdam niya ay madami na siyang nakalaban ng mga halimaw. Kaya nang matapos ng batang babae ang halimaw sa isang malakas na atake, ay nagpasalamat ito sa kanya habang ibabaon muli sana siya ngunit sinabi niya na kunin na lamang siya. Bigla naman lumapit ang isa pa sa mga amo ng batang babae at gustong kunin sa kanya ang espada. Nang ipakita nito ang kontrata ay pinaikot ng bida ang ulo nito at saka sinunog ang kanilang kontrata. Dahil doon ay pumayag ang batang babae na maging wielder ng bida dahil nais niyang maging malakas upang maging una sa kanyang lahi na mag-evolve, at matupad niya ang pangarap ng kanyang mga magulang.
Kaya nang opisyal na silang magpartner ay tinanong ng bida ang pangalan ng batang babae. Naalala niya ang kanyang mga magulang at nagpakilala siya bilang Fran. Habang binigyan naman ni Fran ng pangalan ang bida bilang Master, na nangangahulugan na kanyang guro. Kaya't nagsimula ang paglalakbay ng dalawa sa kanilang misyon upang matupad ni Fran ang pangarap ng kanyang mga magulang. Si Fran ay kasapi ng Black Cat Tribe, ang pinakamahina sa mga tribo ng Beastkin na hindi pa nag-e-evolve. Kaya't kasama siyang naglakbay ng kanyang mga magulang upang hanapin ang susi sa kanilang ebolusyon. Subalit nagdulot lamang ito sa pagkasawi ng kanyang mga magulang, kaya't nangako si Fran na siya ay magiging malakas upang ituloy ang nasimulan ng kanyang mga magulang. Habang hindi lamang siya matalino dahil napakabait pang bata, natuwang-tuwa naman si Master. Bigla naman nakaramdam ng panganib si Fran sa paligid at nakita nila na inaatake ng isang pangkat ng mga goblin na tulo ang sipon ng isang karwahe, kaya't tinulungan niya ang mga ito gamit ang special attack. Nagpasalamat naman ang manlalakbay sa kanyang tulong at nag-alok na isakay sila patungo sa pinakamalapit na lungsod kasama ng nakabusangot na aso sa loob. Habang nasa daan, ay nagbigay kaalaman ang lalaki sa level threat ng mga monster at ang mga pumapatay sa kanila na nakakakuha ng reward ay kilala bilang mga adventurer, kung saan ang pinakamababa ay G-rank novice, habang ang pinakamataas ay S-rank adventurer. Nais ni Fran na maging isa sa kanila upang kumita ng pera, kaya inirekomenda ng manlalakbay na magparehistro siya sa Adventurers Guild. Nang makarating sila sa bayan ng Alessa at magdesisyon na magparehistro muna sa Adventurers Guild, napansin ni Master ang iba't ibang espada at nakita na mas mataas pa ang mga atake nito kaysa sa kanya, kaya umiyak ang espada. Ngunit sinabi ni Fran ay siya pa din daw ang pinakapogi at malakas na espada para sa kanya, kaya sinabi ni Master na susuportahan niya si Fran habang buhay. Nang makarating sila sa guild, ay nakilala nila ang receptionist na si Nell, kung saan sinabi nito na upang makasali ay kinakailangan niya munang pumasa sa pagsusuri ng isang examiner, sa pamamagitan ng isang praktikal na laban. Doon ay nakilala nila ang examiner na si Donedrand na isang Oni, at sinabi ni Master kay Fran na ito ang pinakamalakas na kalaban na kanyang makakatagpo. Nang magsimula ang laban, ay agad na pinakita ni Donedrand kung gaano kalakas ang kanyang mga atake gamit ang kanyang malaking palakol, habang nagagawa naman itong mailagan ng bida. Sinabi ni Fran na hindi sapat lamang ang pag-ilag at pagsangga, kaya pinalakas ni Master ang kanyang ilang stats at nagawang makaatake at masugatan ang Oni, ngunit naghilom din kaagad ito. Subalit gumamit si Master ng Earth at Fire Magic upang sunugin si Donedrand, habang ginamit naman ni Fran ang malakas na sword technique na Dragon Fang, at nagawa nilang matalo ang Oni. Dahil dun ay nakapasa si Fran sa pagsusuri at dinala siya ni Donedrand sa opisina ng Guildmaster, na si Klimt. Nang tanungin siya ng Guildmaster kung saan niya natutunan ang intermediate sword skills at advanced magic art, ay hindi ito sinagot ni Fran dahil pinagutos ni Master na huwag niya itong sasabihin kahit kanino. Hindi naman naging problema ito sa Guildmaster habang tinignan naman nila ang posibleng magiging klase ng trabaho ni Fran, kung saan nagulat si Nell dahil lahat ng klase ay kayang gawin ni Fran at dahil ito kay Master. Gayunpaman, ay napagpasyahan ni Fran na maging isang sword mage class type, at opisyal niyang natanggap ang kanyang guild card. Matapos yun, inilabas lahat ni Fran mula sa kunwaring item pouch ang ilang natalo ni Master na mga halimaw upang ibenta sa guild, kung saan kumita siya ng daang gintong barya na katumbas ng 1.9 milyon sa yen. Subalit nang papaalis na sila, ay hinarang sila ng isang grupo ng mga extra at gustong nakawin ang kinita ni Fran. Hindi lamang nila diniscriminate si Fran dahil sa pagiging black cat nito, kundi tinawag pa nila siyang magnanakaw habang dinamay din nila si Nell sa pakikipagsabuatan. Nainis dito si Nell at binato ang lokong aso, habang ipinapaliwanag kung paano ang tamang paraan upang kumita ng malaking pera na may konting pagmamaliit sa kanila. Nagalit naman ang asong may bangs sa sinabi ni Nell at sinubukan siyang atakihin nito, ngunit pinigilan ito ni Fran. Kaya nang muling insultuhin nito ang tribo ng Black Cat, ay nagalit si Fran at pinutol ang mga paa ng asong may bangs, habang ikinagulat ito ni Master dahil nagawang pagsamahin ni Fran ang dalawang teknik sa maikling panahon lamang. Kaya pinagsisipa at suntok naman ni Fran ang mga natitirang extra, habang si Nell na daw ang bahala sa kanila at sisingilin niya ito ng malaking halaga dahil sa ginawa nilang paninira. At nang umalis ang mga bida upang bumili ng kanilang mga gamit, ay isang matanda na may godsight skill ang nalaman ang makapangyarihang espada. Habang naglalakad sila sa palengke upang maghanap ng armor, nilapitan si Fran ng matandang dwarf na nagngangalang Geras,
at inirekomenda na bisitahin ang kanyang tindahan. Nang malaman nila na ito ang honorary blacksmith of Granzel, ay sumama sila sa tindahan nito at binigyan si Fran ng high-quality armor na may stat boost at skill sa murang halaga. Subalit nabigla ang dalawa nang sabihin ng panday na alam nito na si Master ay isang intelligence weapon. Gayunpaman, tumawa ang panday at sinabing wala silang dapat ikabahala dahil mayroon siyang godsight skill na kayang makita ang kakayahan lalo na ang mga espada. Ipinaliwanag ng panday na masyadong malakas si Master sa iba pang mga espada kahit na mas mataas pa ang mga attack stats ng mga ito kaysa sa kanya, dahil kayang pataasin ng todo ni Master ang kanyang attack stats gamit ang mana conductivity. Bilang halimbawa, kinuha ng panday ang isang espada na may 450 attack stats at sinabi kay Master na gumamit siya ng 100 mana points at atakihin ang espada. Kaya nang gawin nga ito ni Master ay naputol nila ang malakas na espada na walang kahirap-hirap, habang sinabihan siya ni Garrus na ang kanyang mana conductivity ay rank A. Dahil walang kaalaman si Master kung sino ang gumawa sa kanya, sinabi ni Garrus na maaari na ang lumikha sa kanya ay ang Divine Blacksmith, na kilala na lumikha ng 5 legendary weapon. Nagpapasalamat sa lahat ng sinabi sa kanya ni Garrus, hiniling ni Master na gawan siya nito ng isang kaluban gamit ang mga materyal na nakuha niya mula sa mga halimaw. Habang ang matitirang mga materyales ang magiging bayad para kay Garrus, sinabi nito na kahit libre na ang gagawin niyang armor para kay Fran. Nagpasalamat naman ang dalawang bida sa unang pagkakakilala nila sa honorary blacksmith of Granzel. Matapos yun, bumili din sila ng mga kinakailangang bagay para sa kanilang paglalakbay tulad ng mga underwear at bagong mga damit para kay Fran. Binisita din nila ang isang general store, kung saan bumili sila ng mga gamit panluto at pagkatapos ay tumuloy sa isang maayos na inn. At dahil sa pagiging alipin ni Fran ay ngayon lamang siya makakatulog sa isang malambot na kama na tila isang panaginip para sa kanya. Doon ay naawa si Master kay Fran at nangako na aalagaan niya ito at poprotektahan hanggang sa kaya na nitong mabuhay ng mag-isa. Nagluto din si Master ng masarap na lutong kantong fried chicken para sa hapunan, kung saan sobrang nagustuhan naman ito ni Fran. Kinabukasan, sinimulan na ni Fran ang pagiging isang G-rank adventurer sa pangunguhan ng mga medical herbs, ngunit naboboring ang pusa dahil sa pang-noob na mission na ito. Subalit nang may marinig siyang naglalaban ay kaagad niya itong pinuntahan. Nakita nila ang isang grupo ng mga adventurer na napapalibutan at malapit ng matalo ng mga hobgoblin. Kaya nagpasya si Fran na tulungan ang mga ito sa pamamagitan ng fire arrow magic. Habang nagulat ang mga adventurer dahil isa lamang siyang bata, umatake muli si Fran at Master gamit ang stone arrow, at sabog ang ilang pangit. Sinundan pa ito ng ilang serye ng pag-atake ng dalawang bida, at tinapos ang mga ito sa pamamagitan ng malakas na heavy slash. Matapos lunasan ni Fran ang mga adventurer gamit ang healing magic, nababahala ang mga manlalakbay dahil sa paglitaw ng mga hobgoblin na nangangahulugan na nasa paligid lamang ang Goblin King. At kung makakahanap ito ng kanyang soulmate na Goblin Queen, ang kanilang mga anak ay maaaring bumuo ng isang hukbong hobgoblin na maaaring maging banta sa lungsod ng Alessa. Habang ang tatlo ay nagplanong umatras, si Fran ay nagpasyang harapin ang mga bagong dating pang mga goblin dahil para na din sa kanyang pagsasanay. Umangat ang level ni Fran patungong level 8 habang gumagamit siya ng mas malulupit pang mga atake. Subalit nagsimulang magtulungan ang mga ito at lumaki ang kanilang bilang, kaya't inirekomenda ni Master na umatras muna sila. Sinubukan kumbinsihin ito ni Master ngunit tumanggi si Fran at pinipilit na manatili upang lumaban. Na-realize ni Master na alam ni Fran na mahina pa ang kanyang sarili, kaya lumalaban ito hanggat sa makakaya niya upang lumakas at maabot ang kanyang mga pangarap. Dahil naistugunan ang determinasyon ni Fran, nagpasya si Master na tulungan ang batang pusa sa abot ng kanyang makakaya hanggang sa nagawa nilang matalo ang lahat ng mga halimaw, at naabot ang level 12 bilang kanyang pabuya. Bumalik sila ng lungsod upang ipagawa ang armor ni Fran kay Garrus, kung saan sinabihan nila ito na natagpuan nila ang lungga ng mga goblin at malamang na iyon ay isang dungeon. Dumating din ang mga adventurer na niligtas nila kanina na may kasamang backup, habang tinuro nila ang pinaniniwalaang dungeon. Nang utusan siya ng isa na mag-report sa kanyang nakita, nagulat si Donnedrand sa lagpas 100 na napatay ni Fran ng mga goblin nang siya lang mag-isa. Dahil naniniwala si Klimt na may mga malalakas pang mga goblin ang nagtatago sa loob ng dungeon, inutos niya kay Donnedrand na gumawa ng emergency recruitment sa lahat ng adventurer upang sugpuin ang problema nila sa mga goblin.
Habang itinaas naman ni Klimt ang ranggo ni Fran patungo sa F-rank dahil sa ginawa nitong pagpaslang sa maraming mga goblin. Matapos makinig sa buong istorya at matagumpay na maayos ni Geras ang armor ni Fran, nagpaalam na ang mga bida habang nang makabalik sa inn, ay nais naman maligo ni Fran. At dahil marumi din daw si Master ay pinilit ito ni Fran na dalhin sa pampublikong paliguan. Doon ay masayang-masaya si Master lalo na nang dumating pa si Nell na kasama ang mga kaibigan. Matapos maligo ay kumain ng sabay sila Fran at Nell, habang sinabihan ng pusa na huwag na daw magdadala ng matutulis na bagay sa loob ng banyo. Doon ay naikwento din ni Nell ang 10 malalakas na Diyos kasama ang God of Chaos, na pinaniniwala ang nagdala ng mga hamon sa mundo tulad ng mga Dungeon Masters, upang maiwasan ang kawalan ng pag-unlad. Habang may Diyos din ng digmaan ngunit ito ay nahumaling sa kapangyarihan kaya naging masama ito. Sinubukan nitong lupigin ang lahat ng Diyos ngunit ito ay natalo, at hinati-hati ang katawan nito. Habang ang ibang bahagi ng katawan na hindi naikulong ay naging mga halimaw tulad ng mga goblin at mga orc. Habang ito ay kapaki-pakinabang na impormasyon para kay Master, hindi naman nakinaya ni Fran ang sobrang daming impormasyon kaya't pinatulog na ni Master ang pusa. Kinabukasan, bumisita muli sila sa shop ni Geras at ibinigay sa kanila ang custom na kaluban na hiling ni Master. Agad na naghubad si Master habang sinubukan ang kanyang bagong kaluban, at natuwa naman ang espada. Kaya habang ang kanyang mga masayang customer ay nag-ayos na para sa dungeon raid, binigyan sila ni Geras ng kanyang mga pinakamabuting pagbati. Agad na sumali ang 2 bida sa grupo ng mga adventurer na pinamumunuan ni Donedron, habang ipinapaliwanag ang kanilang layunin na sugpuin ang Goblin Dungeon. Subalit hindi pa nga sila nakakapaghanda, ay isang sambuwahe ng mga goblin ang bumulaga na nagdulot ng paghihiwa-hiwalay ng mga adventurer sa mas maliit na mga grupo, kaya inutusan ni Master si Fran na sumugod. Ngunit dahil sa bago niyang titulong Goblin Slayer, ay pinangingilaga na siya ng mga goblin. At nang makitang nasasaraduhan ang bunganga ng dungeon, ay ginamit ni Fran ang skill na mid-air jump upang magkaroon ng aerial view, at saka ginamit ang tri-explosion upang pumatay ng mga goblin ng sabay-sabay. Habang nagugulat ang ibang mga adventurer sa kanyang pinapakita, ginamit ni Master ang skill na Fire Blast upang sunugin ang mga nakaharang na mga goblin, at tuluyan mabuksan ang daanan patungo sa loob ng dungeon. Gamit ang utos ni Master, pinatay lamang ni Fran ang mga malalakas na hobgoblin na may nakatagong kristal sa loob ng mga ito, habang iniwan naman ang mahihina para patayin ng mga sumusunod nilang mga kasama. Di naglaon ay natagpuan nila ang isang opening na may daanan patungo sa ikalawang palapag. Kaya ginamit ni Master ang kanyang echolocation skill upang ma-scout ang lugar at ma-detect ang posibleng pinagtataguan ng malalakas na kalaban. Samantala, matapos tapusin nila Donedron at ng mga iba pang adventurer ang mga natirang goblin na iniwan ni Fran, siya ay pinag-usapan dahil sa kanyang mga kamanghamanghang ginawa. Di naglaon ay natagpuan ng mga bida ang lokasyon ng hari at reyna ng mga goblin habang pinalilibutan ng mga bata nito. Ang plano ni Master ay siya daw ang baalang pumatay sa mga bata nito gamit ang magic, habang si Fran naman ang papatay sa hari at reyna. Pumayag naman ang pusa at nagpakawala si Master ng Fire Blast at Fire Javelin upang sunugin ang mga goblin. Subalit nang umatake si Fran at nakita na napasama pala ang hari at reyna sa mga namatay na mga goblin, ay nagtampo ang pusa dahil ninakaw daw ni Master ang laban na para sa kanya. Habang binabaybay nila ang dulo ng dungeon, narating nila ang isang malaking pinto, kung saan nang makapasok sila sa loob nito, ay nag-aabang pala sa kanila ang malaking bilang ng army beetles. Nang umatake sa kanila ang mga insekto, ay pinahihinto ni Master ang mga ito habang pinaghihiwa naman ni Fran ang malaking bilang ng mga ito. Subalit matapos ang 30 minuto ay hindi pa rin mga ito nauubos, dahil mayroon palang summoning skill ang boss ng mga insekto. Kaya naisip ni Master na pasabugin ang mga insekto, habang pinatay ni Fran ang kanilang boss at kinuha ang kristal nito. Matapos magkaroon ng summon minion skill ay nakita ni Fran ang isa pang pinto, kung saan naramdaman nila na may malakas na puwersa sa kabilang bahagi. Kaya bago sila pumasok, ay nagcast si Master ng mga buffs para kay Fran upang ihanda sa darating na laban, at saka nangako na kapag nakauwi sila ng buhay, ay ipagluluto niya ang kuting ng chicken curry. Nang makapasok sila sa loob, ay agad silang binati ng akala mo parang isang wakwak na isa palang greater demon. Nalaman nila na isa itong threat level B na halimaw na may malalakas na skill tulad ng skill taker, na kayang magnakaw ng mga kakayahan. Habang nagngangangaw ang demon ay biglang may sumigaw na tapusin na niya ang mga bida,
kung saan ang tunay pala na Dungeon Master ay isang mahinang goblin na nag-evolve. Naglabas ito ng kanyang mga hinanaing dahil sa pagpatay ng mga bida sa kanyang mga goblin at nagbanta na maglalabas muli siya ng mga halimaw. Subalit biglang pinatamaan ito ng demon at nagbanta na siya ay papatayin kung di siya tatahimik, kung saan natakot naman ang pandak na boss. Kaya nang magsimula ang laban, ay naglabas din ito ng malakas na espada at saka bigla nitong inatake si Fran. Nang masubukan ng demon ang galing ng bida sa paggamit ng espada, ay bigla itong naglaho at lumabas sa likuran at nagawang hiwain ang mga kamay ni Fran. Dahil sa panic, ay mabilis na nakapag-cast si Master ng firewall at agad na gumamit ng Greater Heal upang maikabit ang mga kamay ni Fran. Dahil dito ay ginanahan lalo ang demon, at gumamit ito ng shadow magic at inatake ng ilang beses si Fran sa kanyang likuran, habang nagagawa naman masangga sa tulong ni Master. Kaya nang ma-realize ni Master na ginagamit pala ng demon ang anino ni Fran upang mag-teleport, ay mabilis silang umilag at nagawang makapagbigay ng ataking may lason. Ngunit agad itong nakapag-counter ng malakas na dark magic, at sinabing hindi daw siya tinatablan ng lason. Nang sabihin ni Master na medyo tabingi sila sa laban, ay determinado pa din si Fran na manalo. Muling umatake ang bida ng ilang beses sa demonyo at nagawang masugatan ito ng ilang beses. Dahil aminado na mas magaling sa kanya ang bida, ay ginamit ng demonyo ang kanyang skill taker at kinuha ang swordsman skill ni Fran. At nang subukan na ito ng Greater Demon ay nagawa pa din makalaban ni Fran, dahil ang skill taker ay hindi gumagana sa hiram na kakayahan since ibinahagi lamang ito ni Master kay Fran. Sinubukan tumulong ng Dungeon Master at naglabas ng maraming hobgoblin, ngunit pinasabog lamang ito ng demon dahil ayaw niyang may nakikialam sa kanyang laban. Kaya naglabas ng malakas na dark magic ang demon at muling inatake ang mga bida, na nagpayanig sa buong bahagi ng dungeon at naramdaman ng iba pang adventurer. Nais ng mga itong pumasok sa loob dahil nag-aalala sila kay Fran, ngunit hindi nila magawang mabuksan ang pinto. Nang makita ng demon na buhay pa din ang mga bida at nagagawa pa din makailag sa kanyang mga atake, umatake na ito ng sabay-sabay gamit ang kanyang dark magic at pinasabog ang kahit saang sulok ng dungeon. Habang patuloy ang pag-atake ng demon, ay napansin ni Master na iniiwasan nito na tamaan ang Dungeon Master. Kaya upang subukan ang kanyang teorya, inatake ni Master ang Dungeon Master kung saan napilitan ng demon na protektahan ito mula sa mga pag-atake. Kaya nang tama ang kanyang naalala na kapag namatay ang Dungeon Master ay masisira ang dungeon at mawawala ang mga halimaw, ay nagpaulan ang mga bida ng fire magic laban sa demon, na pinipigilan naman ang mga ito gamit ang mana barrier. Subalit dahil sa tindi ng mana barrier ng demon, ay alam ni Master na maaari silang maubusan ng mana, kaya sinabi niya kay Fran na kailangan nilang sumugal upang matalo ang demonyo. Kaya nang makaisip si Master ng bagong plano, ay inihagis siya ni Fran patungo sa Dungeon Master habang nagcast naman si Fran ng fire magic upang atakihin ang demon. Ngunit nalaman ng demon ang kanilang plano at inatake nito ang espada. Subalit biglang lumiko si Master, dahil ang kanilang orihinal na plano, ay wasakin ang kristal ng demonyo. Ngunit nang magawang mapigilan siya ng demonyo, ay ginamit na ni Master ang kanyang buong mana upang tapusin na ang laban at ipaghiganti sa ginawa nito kay Fran. Nagawang matalo ni Master ang demonyo, subalit dahil nagamit niya ang halos lahat ng kanyang mana, ito ay humantong sa kanyang pagkasira. Ngunit habang humahagulgol si Fran para sa kanyang teacher, ay nagsimulang mag-regenerate si Master, salamat sa kristal ng Greater Demon na kanyang na-absorb. Kaya habang masaya ang parang mag-ama sa muli nilang pagsasama, ay binabalak naman ng Dungeon Master na mag-summon pa ng panibagong Greater Demon. Ngunit pinigilan ito ni Fran gamit ang espada ng demonyo, habang pinutol din niya ang kamay nito nang ipakita ang isa daw revival wristband na pwede daw nitong ikabuhay muli. Nang mamatay ang Dungeon Master ay kasabay nitong nagbago ang buong dungeon, samantala ay itinago naman nila ang espada ng demon habang nagawa na rin makapasok ng iba pang mga adventurer. Namangha naman ang mga adventurer nang malaman nilang mag-isa lang ni Fran na pinatay ang isang B-rank na halimaw, habang masaya naman si Donadron dahil ligtas ang bida. Ngunit saka naman siya pinagsabihan dahil sa pag-iwan niya sa kanyang mga kasama, kaya sinermonan siya ng rules ng pagiging isang adventurer. Nang sila ay papauwi, masaya si Master dahil umabot na sa level 25 si Fran, habang siya naman ay tumaas ang kanyang mga stats. Subalit nang tanungin niya si Fran ay masama pa din pala ang loob nito dahil sa pagkakasermon sa kanya ni Donadron. Kaya upang pag-aanin ang loob ni Fran, ay sinabi ni Master na magluluto siya ng curry gaya ng kanyang ipinangako, kaya masayang-masaya ang kuting.
Kaya ibinalik ni Master ang usapan tungkol sa mga skills, at napagdesisyonan nilang pataasin ang sword art at sword technique. Habang pinataas din nila ang level ng skill taker dahil maaari daw nila itong gamitin sa pagnanakaw ng kakayahan ng kalaban. Nang makabalik sila sa guild, binati si Fran ni Klimt para sa kanyang nagawang tagumpay sa dungeon, habang kinuha nila ang bangkay ng demon para sa mga materyales. Subalit nang magtaka ang guildmaster dahil wala daw ang kristal nito sa loob ng katawan na pinakamahalagang materyales, ay nagsinungaling si Fran na nawasak ito matapos niyang patayin ang halimaw. Bagamat wala naman siyang magagawa, naniwala naman si Klimt kay Fran ngunit biglang may dumating na isang lalaki na may bigote, at inakusahan na nagsisinungaling daw ang bida. Ipinakilala nito ang kanyang sarili bilang si August Olsand, ang vice captain ng Alessa Knights na feeling cute. Sinabi nito na hindi makakapagsinungaling sa kanya ang bida, dahil mayroon siyang skill na kayang makadetect ng kasinungalingan. Kaya nang tignan ni Master ang stats nito, nakita niya na ito pala ay isang mahinang nilalang at ginagamit lamang ang kanyang kakayahan para sa kanyang mga makasariling interes. Kaya nang ipagtanggol ng Guildmaster si Fran, ay tumanggi din si Klimt sa kahilingan ni August na kunin ang kristal at materyales mula sa halimaw, dahil wala naman na itulong ang kanyang mga knights sa pagpuksa sa dungeon. Kaya upang hindi na lumaki pa ang pagtatalo ng dalawa, ay inalok na lamang ni Fran ang mga sungay ng Dungeon Master, ngunit nandiri ang bise-kapitan at hinawi ang mga ito. Dahil sa galit ay naisip ni Fran na saksakin ito ngunit pinigilan siya ni Master, habang iminungkahi na mas maiging subukan na lamang nila ang kanilang bagong skill rito. Kinuha nila ang kakayahan nito gamit ang skill taker, at ngayon ay hindi na nito madetect kung nagsisinungaling ba si Fran. Kaya nang mapahiya ang taba, ay dali-dali itong umalis at napautot pa sa daan. Matapos umalis ang Sekim na bise-kapitan sa kapangyarihan, inanunsyo naman ni Klimt na itinaas niya ang ranggo ni Fran sa D-rank, kung saan natuwa at nagpasalamat naman ang bida. Nakatanggap din si Fran ng malaking premyo habang binati naman siya ng dwarf na si Eleven, at ng iba pang mga adventurer na naroroon. At bilang pasasalamat sa kanilang tulong, ay nilibre ni Fran ng inumin ang lahat ng adventurer na naroroon. Kinabukasan, ay pumunta ang mga bida sa tabing itlog upang turuan si Fran na magluto. Una silang gumawa ng hamburger steak, kung saan nilagyan nila ito ng iba't ibang pampalasa at pinirito ng sabay-sabay. Pagkatapos ay nilagyan ng masarap na sauce at nilagay sa kanilang pocket dimension. Para naman sa kanilang main dish, ay pagkatapos ihanda ang mga karne at mga gulay, ay gumawa si Master ng 3 klase ng curry. Kaya nang ready na at matikman ito ni Fran, ay sobrang sarap na sarap ang kuting. Isang hapon nang makabalik ang mga bida sa lungsod mula sa isang misyon, nakita si Fran ng isang gwardya at sinabihan na hinahanap daw siya ni August. Binalaan nito si Fran na mag-ingat sa potensyal na problema na dala ni August, dahil tila ito daw ay mukhang na-depressed. Kaya habang naglalakad sa bayan, naramdaman ni Master na may sumusunod na dalawa sa kanila. Kaya't dinala nila ang mga sumusunod sa hindi kapansin-pansin na lugar, at dito nila nakita ang mukhang zombie na si August. Sinabi nito na nasira daw ang kanyang buhay dahil kay Fran, ngunit sinabi ng bida na kunyari ay hindi pa sila nagkikita. Maniniwala na sana ito ngunit namukhaan ni August ang malaking espada ni Fran. Dahil sa galit, ay tinawag ni August ang kanyang inupahan na assassin na si Gyuran. Nang ma-realize ni Fran na isa itong Blue Cat, nagalit ang bida dahil ang mga ito daw ay kalaban ng kanilang tribo na Black Cat. Lumalabas na ang tribo ng mga ito ay pinagtaksilan ang kanilang tribo, na naging dahilan kung bakit sila naibenta sa pagiging isang alipin. Dahil sa takot ay hindi makagalaw si Fran kahit na ang kalaban ay nagawa ng makalapit, buti na lang ay alerto si Master at nagawa niyang masangga ang atake ng kalaban. Naalala pa ni Fran kung paano sila ilang beses inatake ng mga ito kasama ang kanyang mga magulang habang sila ay naglalakbay, bago siya sinipa at tumilapon. Sinabi pa ni Gyuran ang ginawa niyang pambubugbog at pagpatay sa mag-ina na isang kalahi nila Fran, kung saan lalong napanghinaan ng loob ang batang Black Cat. Kaya pinalakas ni Master ang loob ni Fran nang ipaalala nito kung ano ang kanyang layunin, habang sisiw lamang si Gyuran kaysa sa kanyang nakalaban na Greater Demon. Dahil dun ay nabuhayan ng loob si Fran at nagpasalamat sa kanyang master. Habang matapos malaman ni Fran na madami na napatay si Gyuran na kalahi nila, hindi na malayan ng kalaban na hiniwa na pala ng bida ang kanyang kamay kasama ng espada. Mabilis din niyang hiniwa ang mga binti at braso ng malupit na Blue Cat, upang pagbayaran nito ang kanyang mga ginawang krimen sa kanilang lahi. Bilang paghihiganti at layunin na mabago ang buhay ng kanilang lahi,
hiniling ni Fran kay Master na siya ang gumawa upang tapusin ito at ipakita din sa kanyang lahi na kaya din nilang lumaban. Matapos linisin ang kalat, iniisip nila kung isusunod ba nila si August, subalit biglang lumabas ang isang water spirit na ipinadala ni Klimt upang pigilan sila, at pinapunta sa kanyang opisina. Inilahad ni Klimt na naka-house arrest pala si August kaugnay ng isang skandal sa kanilang pamilya, at dahil sa tulong ni Fran ay nahuli nila ito habang makakatanggap naman ang bida ng pabuya. Subalit bago pa man makalabas si Fran upang kunin ang kanyang pabuya, tumalbog ang mukha niya sa bumper ng isang elf. At nang makita siya nito, ay bigla itong sumunggab at niyakap siya ng elf, habang sinabing siya daw ang nanay niya. At nang sabihin ni Fran na hindi daw siya ang kanyang ina, ay bigla ulit itong sumunggab at sinabing maaari daw niya siyang tawaging mama. Nang patigilin ito ni Klimt, humingi naman ito ng paumanhin dahil ang cute daw kasi ni Fran. Ipinakilala ito ni Klimt bilang si Amanda, isang rank A adventurer, kung saan nagulat sila sa taas ng stats nito. At bago pa umalis si Fran, sinabi ni Amanda na magkikita pa daw muli sila. Kaya pagkaraan nga ng ilang araw ay palagi itong nakasunod sa kanila kung saan man sila pumunta, hanggang sa nakipag-usap na si Fran kay Nell upang magsumbong. Sinabi ni Nell na kahit daw mukhang weird si Amanda ay hindi daw ito masamang elf, kung saan nagmamay-ari daw ito ng isang bahay ampunan para sa mga bata na nawalan ng magulang. Subalit bigla itong sumulpot sa tabi ni Nell na ikinagulat pa ng front desk, habang sinabi na ipinapatawag si Fran ng Guildmaster. Sa opisina ni Klimt, ipinakita nito ang ilang kristal na nakolekta niya noong siya ay isang adventurer pa lamang na mula daw sa malalakas na halimaw. Bibigyan daw siya nito ng 2 kristal kapalit ng pagsali niya sa isang dungeon quest na tinatawag na Spider's Nest. Ngunit dahil magaling si Fran sa pakikipagtawaran, siya ay nakakuha ng 5 kristal mula kay Klimt, kahit pa ito ay medyo naiinis. Napag-alaman ni Fran na mayroon daw kumakalat na tsismis na posibleng binayaran niya ang mabilis niyang pag-angat sa ranggo, kung saan upang tapusin na ang mga tsismis na ito, ay kailangan niyang patunayan ang kanyang sarili sa isang D-rank dungeon quest. Subalit biglang dumating si Amanda at sinabing sasamahan niya si Fran, lalo na't puro lalaki ang kasama sa misyon. Habang kumakain si Fran ng hapunan, inilabas ni Master ang mga kristal na ibinigay ng Guildmaster. Walang sinayang na sandali si Master at kinain ang lahat ng kristal, kung saan tumaas ang kanyang stats at natuto pa ng ilang skills. Kinaumagahan, nang dumating si Fran sa itinakdang lokasyon, agad na inilahad ni Cruz ng Asher Guardians ang kanyang sarili at ng kanyang mga kasamahan, na sila ang magsisilbing mga tagapamahala para sa kanilang misyon. Nagpakilala din ang leader ng grupong Dragon's Roar na si Crad, at nagbigay ng hindi magandang tingin kay Fran, habang nagpakilala din ang leader ng grupong Eyes of the Forest na si Frien. Subalit matapos magpakilala ni Amanda at ni Fran, lumapit ang naiinis na si Crad sa bida at inakusahan na may koneksyon sa Guildmaster, dahil sa mabilis na pag-angat sa ranggo, habang tinawag niya ding gurang si Amanda. Kaya nagalit si Amanda sa sinabi nito at pinisil ang ulo ng madaldal na adventurer. Bago magsimula ang kanilang ekspedisyon, ipinaliwanag ni Cruz ang magiging papel ni Amanda bilang tagapagmasid, habang isinaad din niya ang kanilang layunin sa misyon at kung nasaan ang Spider's Nest. Subalit habang papunta sila sa kanilang destinasyon, ilang beses sinubukan atakihin ni Crad si Fran, kung saan palagi naman itong pinipigilan ni Amanda. Dahil medyo hapon na sila nang makarating, nagdesisyon si Cruz na simulan nila ang kanilang misyon kinabukasan at magpalipas muna ng gabi. Kaya habang si Fran ang unang naatasan na magbantay, nilapitan na naman siya ng makulit na si Crad at hinamon siya sa isang duel upang patunayan ang kanyang ranggo. Hindi na sana ito papatulan ni Fran ngunit nang kutsain nito si Master na isa lang daw na laruan na espada, nagalit ang kuting at tinanggap ang hamon ng makulit na adventurer. Kaya bago sila magumpisa ay nagcast muna si Fran ng Wind at Earth Magic upang malaman kung may paparating na halimaw, na ikinagulat naman ng ibang adventurer dahil kaya niyang gumamit ng 2 magic ng sabay. Nang ipakita din ni Crad ang kanyang sandata at ipinagmamalaki na wala pa daw nakakatalo sa kanya paggamit ang sibat na ito, sinimulan niyang atakihin si Fran ng kanyang ilang spear technique ngunit madali lamang itong naiiwasan ng bida. At dahil masyadong mabagal si Crad sa batang adventurer na hindi pa gumagamit ng kanyang mga kakayahan, ay madali lamang itong natalo ni Fran gamit ang malakas na sipa. Matapos matalo ang isa, nagkaroon naman ng interes si Amanda kay Fran at humiling na magduelo din sila. Pumayag naman si Fran sa kondisyon na titigilan na ni Amanda ang pagsunod sa kanya kung siya ay mananalo, habang kung si Amanda naman ang mananalo ay dapat siyang tawagin ni Fran na mama. Kaya bago magsimula ang laban,
hiniling ni Fran kay Master na huwag siya nitong tulungan dahil nais niyang masubukan ang kanyang lakas laban sa isang rank A adventurer. Nang ilabas ni Amanda ang kanyang sandata na latigo, ay agad niyang nasugatan si Fran dahil sa hindi ito pamilyar sa bagong sandata. Kaya't nag-focus ng husto si Fran sa galaw ng latigo, at nagawa niyang maiwasan ang maraming mga atake. Kaya naisip ni Amanda na magseryoso at nilagyan ng mana ang kanyang latigo, kung saan bigla itong kumilos ng mag-isa at naging mas malakas ang kanyang mga pag-atake. Gayunpaman, dahil sa mas pinabilis ang galaw ng latigo ay nahihirapan si Fran na makalapit kay Amanda. Kaya gumamit ang kuting ng wind magic upang mas pabilisin din ang kanyang paggalaw at magawang makasugod kay Amanda. Subalit dahil sa isang teknik ay nagawa nitong masugatan si Fran sa tagiliran, ngunit hindi sumuko ang bida at gumamit ng airburst upang lalong makalapit sa kalaban. Ngunit nang mapigilan ito ni Amanda at magawang maitapon si Fran, ay mayroon palang naitago na alas ang kuting, at nakagawa ng direktang atake sa mukha ng mama. Habang ang lahat ay hindi makapaniwala sa mga nasaksihan nila, biglang lumabas si Amanda mula sa apoy na walang kahit anong sugat, dahil sa kanyang skill na spirit affection. Subalit dahil sa dami ng natamong sugat, ay nawalan ng malay si Fran habang mabilis naman siyang pinagaling ni Amanda. Nanaginip si Fran na hinahaplos siya ng kanyang ina ngunit nang magising siya, ay si Amanda ang nakita niya. Pinuri siya ni Amanda sa kanyang ipinakita sa laban, subalit dahil sa natalo siya, ay kailangan niyang sundin ang kanilang kasunduan. Subalit dahil alam ni Amanda na mahirap ito para kay Fran, ay niyakap niya na lamang ito at sinabing palagi niyang aalagaan ang bida. Habang gumaan naman na ang pakiramdam ni Fran kay Amanda. Matapos humingi ng tawad sa kanyang ginawa, nakita ni Fran na pati ang ibang mga kasama ay may galos. Kaya ipinaliwanag ni Cruz na sinubukan din nilang kalabanin si Amanda, ngunit walang isa sa kanila ang tumagal tulad niya. Matapos ang buong gabing paghahanda, nakapagpasya na ang buong grupo na pasukin ang loob ng pugad ng mga gagamba. Nagsimula sila sa kanilang investigasyon sa unang palapag, habang nagkwento naman si Amanda kung paano siya na-inspired na itayo ang orphanage dahil sa dungeon na ito. Subalit natigil ang kanilang usapan nang lumabas at pinalibutan sila ng mga trap spiders. Ngunit dahil sa pinagsalib na puwersa ng mga adventurer ay madali lamang nila itong mga pinagpapatay, habang sila Amanda at Fran ay nanood lang. Pagkarating nila sa ikalawang palapag, ay bukod sa mga gagambang nakalaban nila, ay kinaharap din nila ang iba't ibang mapanganib na insekto. Kaya habang busy ang iba, ay chill lang ang dalawa na naglalakad habang nagpapaturo si Fran ng mga skills at technique kay Amanda. Pagkarating naman nila sa ikatlong palapag, doon ay hindi naman mga insekto ang mga kinaharap nila kundi iba't ibang klase ng mga booby trap, kung saan kinalampag pa ang mga itlog ni Crad. Kaya ginamit ni Izel ang kanyang trap detection skill upang tulungan siya tanggalin ang lahat ng mga patibong sa kanilang daraanan. Samantala sa pintuan ng ikaapat na palapag, nakatagpo sila ng maraming trap spider na nakaharang sa kanilang daraanan. Kaya gumamit si Freya ng kanyang wood magic upang patayin ang mga maraming trap spider na nakaharang sa harap ng pinto, habang ipinapaliwanag naman ni Amanda kay Fran ang compound magic kabilang ang iba't ibang elemento, kung saan ang thunder magic ang nakakuha ng interes ni Fran. Nang makapasok ang lahat sa ikaapat na palapag na tila isang save point, nagpasya muna ang buong grupo na magpahinga at kumain, habang binigyan naman ni Fran si Amanda ng curry. Sinabi ni Crad na parang easy lang daw ang kanilang exploration sa dungeon, ngunit nagpayo si Cruz na huwag silang maging kampante, dahil maaaring may mas pabigat pang mga pagsubok ang naghihintay sa kanila sa kailaliman ng dungeon. Kaya nang magpasya nang magpatuloy ang buong grupo sa ikalimang palapag, doon ay nakaharap nila ang mas marami at malalaking trap spiders, kung saan inulit ni Cruz sa grupo na once makuha nila ang mga kristal mula sa dungeon score, sila ay sisibat na. Subalit nang marating nila ang ika-6 na palapag, sila ay na-ambush ng bagong uri ng mga trap spiders at nalason ang isa nilang kasama. At dahil hindi tumatalab ang ordinaryong antidote sa lason ng mga ito, ay pinagaling ito ni Fran gamit ang healing magic at sinabi sa lahat na masyadong poisonous ang mga spiders dito. Kaya nang makita na magiging mahirap ito sa mga E-rank party, ay nagpasya si Cruz na umatras pabalik sa ikalimang palapag, habang nilinis naman nila Amanda at Fran ang kanilang daraanan. Subalit ang dalawa sa kasama ni Crad ay naghahalucinate na nakakakita daw ng mga gagamba, kaya nagpanik ang mga ito. Ngunit nabundol ng dalawa si Fran at pareho silang nahulog sa isang palapag na may isang teleportation trap. Sinabi ni Master kay Fran na hawakan lang siya, ngunit nang ma-teleport sila ay naiwan si Master at ang armas ng dalawa.
Nang magising si Fran na wala sa tabi niya si Master, nakita nilang tatlo ang isang malaking halimaw na tinawag nilang Trickster Spider. Samantala, nang hindi nila natagpuan ang tatlo kung saan ang mga ito ay posibleng naroroon, naisip ni Amanda na posibleng may kalaban. Kaya sinubukan ni Master ang lahat ng kanyang kakayahan upang hanapin si Fran, ngunit ni isa ay walang gumana. Habang ang Gagam Girl ay sinimulan ng atakihin sila Fran gamit ang kanyang dalawang klase na trap, ang buong grupo naman ay naghati sa tatlong grupo upang mapadali ang kanilang paghahanap. Habang si Amanda ay kumikilos mag-isa sa paghahanap, si Master naman ay sobrang nag-aalala dahil alam niyang hindi makakalaban si Fran nang wala siya. Kaya mabilis na nag-isip pa si Master ng iba pa niyang kayang gamitin na kakayahan, at doon niya nalaman na mayroon pa siyang isang skill na kayang magamit upang hanapin si Fran, ang Kin Summon skill. Bagaman naisip ni Master na malalaman ni Amanda ang kanyang sikreto, wala nang pakialam si Master basta't mailigtas lamang niya si Fran. Kaya nang pumili siya ng familiar na maaaring e-summon, ay napagpasyahan niyang piliin ang Onyx Wolf dahil ito ay may life detection skill. Habang nagulat si Amanda kung sino ang tumawag rito, inatake naman ito si Master dahil sobra ang naibigay niyang mana sa lobo. Ang kristal sa loob nito ay hindi kayang kontrolin ang sobrang mana, kaya napunta ito sa berserk mode at sinisisi ang kanyang amo sa paghihirap na kanyang dinaranes. Kaya nang makita ni Amanda na isa itong threat ay balak na sana niya itong patayin, ngunit gamit ang telepathy ay pinigilan siya ni Master at nakumbinsi siyang huwag patayin ang lobo. Kaya nang maintindihan ni Amanda ang mga nangyayari, ay iminungkahi niya kay Master na bigyan ng pangalan ang lobo, bilang isang posibleng paraan upang paamuhin ito. Kaya nang maisip ni Master na pangalanan ng familiar na Urushi, ay nagkaroon ito ng epekto at napakalma niya ang Onyx Wolf at bigla itong bumait. Agad itong inutusan ni Master na hanapin ang amoy ni Fran, at mabilis naman itong umaksyon na lumusat pa sa sahig, habang nakasunod naman si Amanda. Samantala, matapos bugbugin ng malubha ng Trick Spider, si Fran ay hindi na rin makagalaw dahil sa lason na natamo niya, habang ang dalawang kasama ay kakainin na ng buhay ng mga gagamba. Subalit nang maalala ni Fran ang mga salita ni Master upang lumaban, ay lumakas ang kanyang loob at iniligtas ang dalawang kasama mula sa mga baby spiders, habang lakas loob na hinarap ang Mother Earth ng mga ito. Samantala, dinala naman ni Urushi si Master at Amanda sa isang dead end, na pinaghihinalaang malapit sa kinaroroonan ni Fran. Kaya nagcast si Amanda ng wind magic upang sirain ang pader at nakita nila ang secret passage, ngunit madaming sapot. Habang lakas loob na lumaban si Fran at sumugod sa Trick Spider, ay nag-charge naman si Master ng sobrang lakas na sinamahan pa ng Eternal Fire upang malagpasan ang lahat ng sapot. Ngunit sa sobrang lakas ni Master ay lumagpas siya at tinamaan ng Trick Spider at muli silang nagkasama ni Fran. Agad naman tumakas ang halimaw habang pinagaling naman ni Master si Fran, at pinuri ng teacher ang kanyang estudyante sa kanyang ginawang paglaban. Dumating din si Amanda na sobrang higpit ang pagkakayakap kay Fran, habang masaya naman na nakilala ng bida ang kanilang bagong kasama, at tinawag niya itong Brother Urushi. At dahil nagtitiwala na sila kay Amanda, ay sinabi ni Fran ang sikreto nilang dalawa ni Master, kung saan tuwang-tuwa naman ang elf dahil totoo daw pala ang mga intelligence weapon. Ngunit ang ikinatuwa talaga ni Amanda ay nagtitiwala na sa kanya ng lubos si Fran, habang masayang-masaya din si Master. Matapos nilang lunasan ang dalawang kasama ni Crad na walang kahit anong narinig sa sikreto ng mga bida, pumunta sila sa isang lugar upang doon sana hintayin ang iba. Ngunit biglang may lumabas na nagliliwanag na kwago, na tinawag nilang halimaw. Samantala, ang iba naman nilang kasamahan ay nanganganib na pala ang mga buhay sa mga paa ng mga gagamba, habang tanging sina Crad, Ezel, at Cruz na lamang ang lumalaban. Ngunit dahil naubusan na sila ng mga potion at antidote ay nahihirapan silang magpatuloy, habang may nag-activate pa ng isang trap na may malaking batong paparating sa kanila. Subalit bigla itong nawasak at nailigtas sila ng mga bida. Habang agad din nilang niligtas ang ibang mga kasama na nakabalot sa sapot, at pagkatapos ay winasak ang mga gagamba gamit ang fire magic at wind magic. Samantala, ang puting kwago pala ay guardian spirit ni Frian na ipinadala niya upang humingi ng tulong sa mga bida. Nang magpakita na ang Trick Spider ay nais sanang gumanti dito ni Fran, ngunit binalot nito ang sarili gamit ang sapot upang gawin depensa. Kaya gumamit ng Fire Blast ang mga bida upang sirain ang shield web ng halimaw at sumakay kay Urushi upang patayin ito. Subalit ginamit naman ng Trick Spider ang kanyang mga gagamba upang sana ito ay tumakas, ngunit gumamit ang mga bida ng Thunder Magic upang atakihin ang tumetakas na Mother Earth.
Subalit nang ito ay tumayo at inatake si Fran na lumipad, ito ay nag-triggered ng isang alaala kay Amanda na tila pinagsisihan niya. At dahil ayaw niyang magaya si Fran sa mga ito, ay bigla siyang naglabas ng malakas na wind magic na halos walang natira sa halimaw pati ang kristal nito. Habang gulat na gulat ang iba sa tindi ng lakas ng isang A-rank adventurer, naiinis naman si Fran kay Amanda dahil nais niya sanang siya ang papatay sa halimaw. Matapos makita ang isang bagong daanan, natagpuan nila ang kinaroroonan ng dungeon core at ng mga kristal, kung saan sinimulan nilang kolektahin ang mga ito. Kinagabihan, habang nagsasaya ang lahat, tinanong ni Fran si Amanda kung nakakita na ba siya ng mga black cat na nag-evolve. Sinabi ni Amanda na wala siyang natatandaan ngunit naalala niya ang ilang black cat na nagnanais din na mag-evolve tulad ni Fran, at nangako siyang susuportahan niya ang bida. Matapos ang kanilang ekspedisyon, tumungo ang bida sa opisina ng Guildmaster at pinuri si Fran sa kanyang mga ginawa. Dahil dito ay pinayagan siya ni Klimt na siyasatin ang Almet Dungeon at inirekomenda na suriin ang kanyang bagong trabaho. Ginawa nga ito ni Fran kasama si Nell, at mula sa mga bagong trabaho na maaaring makuha, ay napili niya ang Battle Mage. Pagkatapos ay binisita nila ang tindahan ni Garrus para kunin ang bagong armor na kanilang ipinagawa, habang nagpasalamat naman ang mga bida. Habang bagay na bagay daw ito kay Fran, nagalit naman si Master sa matanda dahil bakit daw kita ang pusod ng babae. Subalit depensa ng matanda, ay ganito daw ang gusto ng mga biskin lalo na ang tribo ng mga pusa. Lumalabas na patungo din si Garrus sa Almet upang doon manirahan, ngunit imbis na dagat ang kanyang ruta tulad ng mga bida, ay dadaan siya ng kabundukan kaya magkita na lamang daw sila doon. Sa araw ng pag-alis ni Fran, ay nandoon lahat ng mga naging kaibigan niya sa bayan ng Alessa upang sa kanya ay magpaalam. Naroon din si Amanda na may halong lungkot at saya na nagpaalam para kay Fran, habang sinabi ni Master na kahit minsan ay hindi niya tinawag na mama si Amanda. Kaya bago sila makalayo, ay tinawag ni Fran si Amanda na Ma'am Anda. Biglang naalala ni Amanda ang mga ampon nito na sila pala ang mga namatay na magulang ni Fran. Kaya masaya si Amanda na nagpaalam sa kanyang tinuturing na anak. Samantala, lumalabas na pamangkin pala ni Klimt si Frien, kung saan naatasan palang bantayan si Fran upang malaman kung ito ba ay isang spy para kay Raydos. Kaya inilabas niya ang puting kwago at sinabi nito na wala siyang naramdaman na kasamaan sa puso ni Fran, kaya nawala ang pagkabahala ni Klimt sa bida. Makalipas ang ilang araw, makikitang nakasakay si Fran kay Master patungo sa isang lumulutang na isla. Ngunit inatake sila ng isang undead at bumagsak sila sa harapan ng isang necromancer, na nagpakilala bilang si Jean Duvix. At dito nagtatapos ang series, maraming salamat sa panonood.